Hi guys, it's me, Nanju again, and welcome to my channel. Today guys, we'll be reacting to Darren's Panda Singing Symphony. Ako po ang nag-request ng kantang to sa aking subscriber na bigyan niya ako ng kanta para gawin nating subject for our reactions for today. So mabuti naman po at ang napakabait niya. Shout out to you, and alam mo po kung sino ka. And also, sana po patuloy niyo akong suportahan sa ginagawa kong to at mahalin sa ako sa singers na gustong-gusto niyong marinig. So, thank you. And I am actually excited kasi never ko itong nakita sa mga video feeds ko sa YouTube. This is my first time to see na kinanta pala to ni Darren. Napakagaling. Kasi miminsan lang or bibihira lang na singer ang kumakanta nito sa sobrang hirap ng song. But then, I wanna see the performance, kung paano niya ginamit yung technique niya, kung paano niya ginamit yung way, yung galing niya para kantahin yung kantang to. And by the way, this was 2017. So, ito yung araw na kumakapit na siya sa pagiging pagbibinata niya. So, pakinggan natin kung ano yung power na ginawa ni Darren or ginamit ni Darren to reach that critical notes and high notes ng kantang to. Kasi ito hindi lang to critical song but also ang taas pa, 'di ba? So, yun yung gusto kong makita sa video or sa performance ni Darren ngayon. So, tara guys, let's watch it now. Mapapainda ka sa beat eh. Actually, ang narinig ko pa rin na kumanta na siguro mga 4 dito sa Philippines ha. Hindi nakasama yung original singer. Kasi mahirap kantahin ng kantang to. Kaya hindi to masyadong ginagamit na material.
Taas. Natin yung napaka-energetic na performance ni Darren. Well, basically, first thing is, I would like to say, this song is a very, very hard song to sing. Basically, like what I've mentioned kanina, 4 pa lang na singer dito sa Philippines na narinig kong kumanta nito na ginamit nila as their prod sa mga mall tour or mall shows or parang ginawang pauna na kanta para sa performance nila. I will name them kasi sila lang naman talaga yung narinig ko na kumanta nito. Si Jonah, si Maricette, si Jonah ulit. Yung isang Jonah yung nanalo sa The Voice. Yeah, yung maganda din. And yun yung kinanta niya sa parang isa to sa perform niya sa The Voice. Tsaka si Darren. Sorry kung may mga kumanta pa nitong ibang singer natin dito sa Philippines, pero silang 4 pa lang yung narinig ko talaga na naaalala ko na kumanta nito. And the song is so hard. Why? Kasi yung placement ng notes nito is ang lalim. Let's say, gagamit ka ng normal voice, then papanipisin mo siya, then normal, then nipis, then taas. Ang taas ng song, parang complicated yung song kumbaga. Sa mga taong katulad ko na hindi kayang abutin yung ganung katataas na notes, hindi kayang, kung hindi mo master yung pag-place ng boses mo sa tamang key, this song is not for you. Diba? But again, pero pag master mo yung ganong technique, kayang-kaya tong kantahin. First is, Darren, kudos to you. This is a very, very hard song to sing. Even yung mga girl na singer na kumanta nito is nahihirapan for me. Parang, hindi naman nahihirapan. Like what else, parang mahirap talaga siya kantahin. Hindi ko sila nakitang nahirapan silang kantahin to, pero mahirap to kantahin. And the song, first thing is, Darren uses his normal voice lang, di ba? Parang pa-sweet lang siya. Pero habang tumatagal, di ba? Habang tumatagal, yung boses ni Darren, nakikita natin nagbabago-bago. Yun yung placement na sinasabi or tinatawag. Ninipis, may point na ninipis lang siya pero hindi siya falsetto. Kasi may minsan na mamali tayo ng pag-intindi na pag numipis yung boses, ibig sabihin falsetto na. No, hindi ganoon. May moment doon sa first part na standard or neutral yung boses ni Darren, numipis lang siya. So, hindi pa siya gumamit ng falsetto, pero ang key or ang range or voice na ginamit ni Darren dito is normal voice. Parang sinikipan niya lang yung vocal cords niya para numipis yung boses, then falsetto. And then, may halo siyang chest and head tone na mix na konti lang naman sa bandang huli. So, yun yung mahirap. Kasi, kung hindi mo, from galing ka dun sa falsetto, or head tone mo, chest and head tone mo, pinag-mix mo yun, tapos ibabalik mo siya sa normal range mo, ang hirap nun gawin sa mga hindi master yung ganito klaseng technique. Which, mabuti na lang, Darren did this song so great. Ang ganda ng pagkakanta. At siya pa lang yung narinig kong lalaking kumanta ng kantang to kasi siya lang yung makakakaya ng kantang to. And basically, ang galing ng technique na ginawa ni Darren kasi first thing is,
singer must hear kung ano yung music na nakakantahin nila. Kasi kung hindi mo naririnig yung music, hindi mo makakanta yung kanta, 'di ba po? Kasi may mga ibang, let's say, other singer na lalo na pag nagmo-mall tour or mall shows, wala silang headpiece or what you call this, earpiece. Syempre sa maingay yung mga fans, hindi mo maririnig yung music. But Darren, hindi niya ginawa yun. Sorry, hindi na nakuha sa video. Hindi ko na siya pinasok. Pero Darren actually asked for a second time to replay the song kasi yung unang pasok hindi niya narinig. So yun yung maganda, hindi lang siya basta pumasok para lang magpasikat. So talagang sinabi niya sa DJ na ulitin kasi hindi niya narinig. Talagang vocally sinabi niya yon, and which is yun ang sa magandang part or isang magandang attitude, behavior ng singer. Wag maging alam mo yun, may like pabibo. But then Darren, hindi yun ginawa, but instead nagsabi pa siya na ulitin kasi hindi niya talaga narinig. And talagang sinakto niya kasi this song is tricky siya, napaka-critical. Hindi mo siya hindi siya pwedeng basta-basta kantahin, tsaka hindi mo siya hindi mo siya pwedeng basta mo lang sundan yung sound. No, dapat may kasamang harmony and melody at pasok yung kanta mo doon sa beat na binibigay ng music mismo. Especially hindi to live band, 'di ba? Nasa parang recording na yung music. So dapat talagang saktong-sakto yung pasok, sakto-sakto yung labas. So ganun yung dating, which Darren did a very great job singing this song, at ito yung pang-apat kong beses na narinig yung kantang to na kinanta. And kudos to my subscriber. One of my subscriber talagang kanina nag-ask ako ng help sa kanya na ano bang kanta pa ang pwede kong i-react sa performance ni Darren, and she actually mentioned na hindi pa daw to na-reactan, and which me myself hindi ko rin to pa nakikita sa mga videos. Ngayon ko lang siya napanood. So masaya ako at nakita at napanood ko to ngayon. Salamat sa iyo. And also again, balik tayo dun sa boses na ginamit ni Darren. Mid-tone, pinanipis niya yung boses niya just to hit that bit note na tumaas, tapos falsetto and mix ng chest and head tone sa bandang huli. 'Di ba? Ang tinis na namatas, nakala mo falsetto pero hindi yan falsetto. Gumamit na si Darren ng head tone doon, nung yung pinaka-last placement ng note na ginamit niya, which is ang galing. So total performance for me, this is hard song, but then Darren make it easy song for everyone. So that's it for today, guys. Hopefully you like my reaction. So if you do, please give me a big thumbs up. And if you are just new to this channel, please click the subscribe button. And if you have any comments, any suggestions, please kindly do so. And yeah, kita-kita tayo sa aking next videos, and have a great day. Mwah!